Kamusta? Alam niyo ba ang nararanasang hirap ngayon ng China? Parusa na ba itong nangyayari sa kanila dahil sa napakatindi na panghaharas sa iba't ibang bansa sa napakasakim na pag-aangkin ng mga teritoryo? At gaano ito nakaapekto sa pamumuhay ng kanilang mamamayan? Bakit nga ba nararanasan ito ng China? Tara! At ating alamin sa videong ito. Sa taong 2024, ang China ay nakararanas ng matinding mga pagbaha at landslide. Sa ilang mga rehiyon tulad ng Sichuan at Henan, umabot na sa daan-daan ang bilang ng mga nasawi dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang mga ilog ay umapaw, nagresulta sa pagkalunod ng maraming komunidad at pagkawasak ng mga infrastruktura. Sa Guangzhou, isang malaking bahagi ng lungsod ang nalubog sa tubig, habang sa Chongqing, ilang bayan ang tuluyang nasira. Sa Hunan Province, ang Pinjiang City ay nakaranas ng malawakang pagbaha noong Hulyo 2, 2024. Maraming residential buildings ang lumubog sa tubig dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Ang tubig ay umabot sa mga pangunahing ilog at lawa sa lugar tulad ng Yangtze River, Taihu Lake, at Sijiang River. Sa kabutihang palad, inaasahang bababa na ang level ng tubig matapos ang Hulyo 15, 2024, subalit ang epekto ng pagbaha ay nananatiling matindi sa mga apektadong komunidad. Samantala, sa Guangxi Province, ang Liujiang River ay umabot sa 82.84 meters, na nagdulot ng matinding pagbaha sa mga kalapit na lugar. Ang probinsya ay nagulat ng pagkasira ng maraming infrastruktura at kabahayan, na nagresulta sa paglikas ng libu-libong residente. Ang gobyerno ng China ay nagbigay ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na tinamaan ng baha at tagtuyot, subalit ang pangmatagalang epekto ng kalamidad ay malalim. Ang Guangdong Province naman ay labis ding naapektuhan ng matinding ulan noong Abril 2024, na nagresulta sa pagkamatay ng 47 katao at pagkawala ng 10 at iba pa. Halos 100,000 katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang mga pamayanan dito ay naharap sa malaking hamon sa pagsasaayos at pagbangon mula sa pinsalang dulot ng mga pagbaha. Ayon sa mga ulat, patuloy ang pagresponde ng mga rescue teams upang iligtas ang mga natrap sa baha at ibalik ang normal na pamumuhay sa lugar. Bukod dito, ang Henan Province ay muling nakaranas ng matinding pagbaha na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 25 katao. Ang mga pagbaha sa rehiyong ito ay nagresulta rin sa pagkasira ng maraming infrastruktura at paglikas ng libu-libong tao. Ang mga video mula sa drone ay nagpapakita ng lawak ng pinsala, kabilang ang mga sasakyang na stranded at mga kalsadang nananatiling lubog sa tubig. Ang mga rescue operations ay patuloy, subalit marami pa rin ang nawawala at nangangailangan ng tulong. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno, hirap pa rin ang mga mamamayan na makabangon mula sa sakunang ito. Hindi lamang pagbaha ang problema ng China, kundi pati na rin ang kanilang malalang kondisyon ng air pollution. Ang Beijing, Shanghai, at Guangzhou ay ilan lamang sa mga lungsod na may pinakamataas na antas ng polusyon sa hangin. Ang smog na bumabalot sa mga lungsod na ito ay nagdudulot ng malubhang sakit sa baga at iba pang respiratory issues sa kanilang mga mamamayan. Ang patuloy na paggamit ng coal at iba pang fossil fuels ay nagpapalala sa sitwasyon. Ang climate change ay nagdudulot din ng matinding tagtuyot sa hilagang bahagi ng China, kung saan ang agrikultura ay lubhang naapektuhan. Ang kombinasyon ng polusyon at climate change ay nagdudulot ng malawakang pagkasira sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Ang walang patumanggang pagputol ng mga puno sa China ay isa ring malaking suliranin. Sa kagubatan ng Yunnan at Sichuan, libu-libong puno ang napuputol kada taon para bigyang daan ang mga bagong developments. Ang deforestation na ito ay nagdudulot ng pagkasira ng tirahan ng mga hayop at pagkawala ng biodiversity. Bukod dito, ang pagputol ng puno ay nagdudulot ng soil erosion at landslide na nagpapalala sa epekto ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo at pagbaha. Ang hindi balanseng pag-unlad ay nagreresulta sa pagkasira ng kapaligiran na lubhang naapektuhan ang kalidad ng buhay ng mga tao. Sa kabila ng mga hamong ito, ang pamahalaan ng China sa pangunguna ni Xi Jinping ay nagsasagawa ng mga hakbang upang labanan ang climate change at mapangalagaan ang kapaligiran. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang pagtatanim ng bilyon-bilyong puno upang mapalitan ang mga nawala dahil sa deforestation. Ang gobyerno rin ay nagpo-promote ng renewable energy sources tulad ng solar at wind power upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels.
Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabi na kulang ang mga hakbang na ito, at kailangan pa ng mas agresibong aksyon upang tunay na malutas ang mga problema sa kapaligiran. Ang patuloy na industrialisasyon at urbanisasyon ay nagdudulot pa rin ng malaking hamon sa mga pagsisikap na ito. Napakahalaga ng pagkakaroon ng tamang paghahanda at pag-iwas sa mga kalamidad na dulot ng climate change. Ang mga hakbang na isinasagawa ngayon ay magbubunga lamang ng positibong resulta kung ito ay magiging tuloy-tuloy at suportado ng lahat. Hindi lamang ang China kundi ang buong mundo ay dapat magkaisa sa pagsusumikap na pangalagaan ang ating kalikasan. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ng China, patuloy pa rin ang kanilang panghaharas sa ibang bansa. Hanggang kailan kaya ito magpapatuloy? At kailan titigil si Xi Jinping sa kanilang agresibong pag-aangkin ng mga teritoryo? Noong 2024, lalong tumindi ang panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, lalo na sa lugar ng Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal. Ang mga insidente ng panghaharas ay kadalasang may kasamang paggamit ng mga water cannon at pisikal na pagharang upang pigilan ang mga Pilipinong mangingisda sa kanilang mga tradisyonal na pangingisdaan. Isang insidente ang naganap kung saan ang mga mangingisda mula sa Zambales ay sa pilitang kinuha ang kanilang huli ng Chinese Coast Guard. Ang mga mangingisdang ito ay nagulat na sila ay hinaharas kahit 18 milya pa lamang mula sa Scarborough Shoal, kung saan sila ay binobombahan ng tubig ng mga barkong Tsino na nagdulot ng takot at malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Marami sa kanila ang napilitang itigil ang kanilang pangingisda, na nagdulot ng malaking pagbaba sa kanilang kita mula 10,000 pesos hanggang 3,000 pesos bawat biyahe. Nagpatupad ng mga hakbang ang gobyerno ng Pilipinas upang tugunan ang mga agresibong aksyon na ito sa pamamagitan ng pag-file ng maraming diplomatic protest laban sa China. Sa Enero 2024 lamang, naglabas ang Department of Foreign Affairs, DFA, ng 4 na note verbal sa China, na kinokondena ang kanilang iligal na aktibidad sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nagpapatuloy ang panghaharas, na nag-udyok ng mga panawagan para sa mas koordinadong presensya ng mga barko ng Pilipinas sa lugar upang protektahan ang mga mangingisda at igiit ang karapatan ng bansa sa karagatan. Sa kabuuan, nananatiling masalimuot ang sitwasyon, kung saan ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard ay lubos na nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at nagpapalala sa tensyon sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Patuloy ang gobyerno ng Pilipinas sa paghingi ng suporta mula sa internasyonal na komunidad at mas matinding hakbang upang tugunan ang patuloy na mga tunggalian sa karagatan. Karma man ito o hindi, dapat ay alalahanin natin na hindi dapat natin kasiyahan ang balitang ito bagkus ay manalangin tayo para sa ikaliligtas ng lahat.